Abala sa pagsisibak ng mga panggatong sa may likurang bahagi ng kusina, si Greg, nang dumating ang tiyahin niyang si Aling Milagring. Greg anak, mabuti at narito ka na. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Ano po yun, tiya? Ganito kasi yan anak. Si Sir Alfred yung amo ko. Biglaan ang pagsasabi sa akin. Tumawag kanina sa telepono sa mansyon. Ang sabi niya, uuwi raw ng Pinas ang anak niyang bunso. At bukas na ang dating. Kailangan daw ng taga-pagsilbi at magmamaneho sa mga pupuntang lakad. Ano naman pong kinalaman ko ron, tiya? Tricycle lang naman ng pinapasada ko eh. E di, ikaw ang inirekomenda ko. Ako ang magluluto ng pagkain noon sa buong araw. Pero ikaw ang mamamalengke at ikaw ang magiging guard at driver noon. Bakit mo naman po naisip na ako ang irekomenda, tiya? Hindi naman ako ganun ka-eksperto sa pagmamaneho eh. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yun. Naipag-drive mo noong nakaraang taon si Sir Alfred, di ba? Noong narito iyon. Kaya may tiwala na raw sa'yo yun. Yun nga lang, binalaan tayo ni Sir Alfred. Ingat ka raw sa anak niya dahil kaunting pagkakamali lang ay nambubulyaw iyon agad. Spoiled kasi at palibasa, mayaman, kaya may attitude ang bruha. Teka, bakit parang may galit ka roon, tiya, sa pananalita mo? Paano ba naman kasi? Inutusan akong magluto ng aras kaldo noon dati. Tapos noong ipinagluto ko nga ay hindi naman kinain. Ibinuhos sa lababo. Para raw kaning baboy dahil walang kulay dilaw. Ang sabi ko naman ay sana tinikman niya muna dahil masarap naman ang pagkakaluto ko noon. Hindi niya alam na food coloring lang naman ang nagpadilaw roon sa mga nakikita niya sa litrato. Ay nako, ang sarap ibuhos sa kanya noong natirang lugaw sa kaldero. Kaya alam ko na ang ugali noon na may pagkamaldita talaga. Ang tanong, tiya, sapat bang ibabayad ni Sir Alfred para pakisamahan ko ang maldita niyang anak? Ay oo, sapat naman anak. 1,500 daw kada araw. Kasama na roon ang band-aid allowance kapag nasugatan ka sa pagmamalatrato noon. Balita ko kasi ay mapanakit rin iyon. Ay, naku, delikado yan, tiya. Baka hindi ako makapagpigil. Mabugbog ko yun kapag ako sinakta nun. Ano ka ba? Relax ka lang, uy. Babae yun at napakaganda. Kaya pagpasensyahan mo na. Isipin mo na lang, sa isang araw nga, hirap kang kumita ng 300 pesos sa pamamasada ng tricycle. Samantalang magbabantay ka lang ng isang magandang dalaga, libre pa sa pagkain at unlimited na iyon. May 1,500 ka pa araw-araw. Hindi mo ba kayang pagtiyagaan? Opo, tiya. Kaya ko namang pagtiyagaan. Gusto ko po kasing makabili ng sariling tricycle. May binebenta kasi si Mang Nestor. 40,000 lang. May prangkisa na rin yun. Diretso na ipapasada. Kapag nabili ko na yun, siguradong may income na ako ng mahigit 500 isang araw. Dahil wala naman akong boundary na babayaran kapag sarili ko ng tricycle. Edi sige. Bukas na bukas ay sumama ka na sa akin sa mansyon. 5:00 ng umaga tayo pupunta roon. Isalansan mo na yung mga panggatong na naisibak mo. Baka maulanan pa iyan. Makulimlim na Magpapahinga lang muna ako ng mga 1 oras. Tapos maghapunan na tayo. Okay po, tiya. Sagot pa ni Greg at muli nang lumabas ng kusina. Habang naghahakot ng mga panggatong, ay excited na siya na iniisip na magkakaroon na siya ng sariling tricycle after niya mag-duty ng 1 buwan sa amo ng kanyang tiyahin. Si Greg ay isang 22 years old na binata. Nasa 16 years old siya noong sabay na mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa vehicular accident. Kaya ang kanyang tiyahin na si Aling Milagring ang kumupkop sa kanya.
Isa itong matandang dalaga at nagsisilbi sa isang mayamang pamilya bilang caretaker at housemaid kapag nasa bansa ang buong pamilya ng amo. Tumanda na lang ang kanyang tiyahin sa paglilingkod sa nasabing pamilya kaya hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na makapag-asawa. Lalo at nagkaroon ito ng trauma sa unang lalaking minahal. Kaya nanatili na lang single hanggang sa tumanda. Si Greg na nga ang naging anak-anakan noon at nagsustento sa kanyang mga pangangailangan. Matapos makapagligpit ng mga panggatong ay agad na ring nagsaing si Greg. May ulam pa naman silang paksiw na bangos na niluto niya noong umaga kaya kanin na lang ang kulang. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay ang magtiyahin upang magpunta sa mansyon. Nagsimulang magbawas ng mga damo sa harapan ng bahay si Greg nang dumaan ang isang kotse. Si Mang Jun iyon, ang on-call driver ng pamilya ng amo ni Aling Milagring. Greg, tara, sakay na. Saan po tayo pupunta? Saan pa ba? E di sa airport. Susunduin si Ma'am Angeli. Kasama po ba ako? Oo, syempre. Hindi ba sinabi sa'yo ni Milagring? Ala, hindi po. O sige, pumasok ka na muna sa loob. Magpaalam ka. Sabihin mo, isasama kita. Tiyak na maraming dala si Ma'am Angeli. Na-orient ka naman siguro ni Milagring sa ugali noon, oh. Kaya medyo mag-ingat ka sa mga kilos at pananalita mo sa kanya. Okay po, saglit lang at magpapaalam lang po kay Tia. Ilang saglit lang ay bumalik na si Greg. Oh, ba't ang tagal mo? Maabutan tayo ng traffic nito. Ang Jun naman, alangan, hindi ako magpunas ng pawis at magbihis ng damit. Pawisan ako, tapos maarte pa yung susunduin natin. Ganun ba? O, sige pala. O ito, pabango. Magpabango ka na rin kaunti. Wika ni Mang Jun at nag-focus na sa pagmamaneho. Makalipas ang mahigit isang oras ay nakarating na sila sa NAIA at agad nagpunta sina Mang Jun at Greg sa may arrival area. May hawak pa si Mang Jun na placard na nakasulat Miss Angeli. Ilang saglit pa ay lumapit na sa kanila ang isang magandang dalaga. Nakataas pa ang kilay na tiningnan sila tapos sinabing, Mang Jun, kasama mo ang lalaking to? Yes ma'am, siya po si Greg. I'm not asking for his name. Ikaw naman lalaki. Ano pang hinihintay mo dyan? Ako bang maghahakot ng sarili kong bagahe? Kunin mo na roon. Ayun oh, sa akin natatayuan ko kanina. Isang maleta at isang traveling bag. Okay po ma'am. Natatarantang wika pa ni Greg. Agad na ngang kinuha ang bagahe ng malditang amo. Nauna si Mang Jun sa paglalakad. Sa gitna ang dalagang si Angeli at sa hulihan naman si Greg na hila-hila ang maleta sa kaliwang kamay at bitbit naman sa kanan ang katamtamang laki na traveler bag. Pagkapasok sa sasakyan ay agad nagsalita ang dalaga. My goodness, Mang Jun! Bakit nakapatay ang aircon? Tapos ibinilad mo pa ang sasakyan sa arawan. Ang init-init tuloy. Natataranta naman si Mang Jun na pumasok at nag-on ng aircon sa pinakamalakas na adjustment para lumamig agad. Si Greg naman ay nagmamadaling ilagay sa likuran ang bagahe para maisara niya na agad ang pintuan. Sa gitnang bahagi naupo ang dalaga, habang si Greg naman ay naupo katabi ng driver's seat. Greg, ilang taon ka na? Tanong ng dalaga. 22 po ma'am. Tauhan ka namin? Sino nag-hire sa'yo? Hindi po. Bale, pamangkin po ako ng caretaker niya na si Tia Milagring. Madalian ang utos sa kanya ng daddy niyo na maghanap ng tauhan sa bahay at magiging driver at bodyguard mo. Kaya ako ang kinuha niya. Bakit? Magaling ka bang magmaneho? Marunong po ako magmaneho ma'am. At naipag-drive ko na po ang daddy niyo. Kaya agad siyang pumayag nung sabihin ni Tia na ako na lang po ang kunin niyo na driver. Mang Jun, bakit hindi mo ako pwedeng ipag-drive ng isang buwan?
1 buwan lang naman ako mag-i-stay rito sa Pinas. Tanong ng dalaga sa matanda. Pasensya na Ma'am Angeli. Medyo inaatake kasi ako ngayon ng ultravision at malabo na rin ang mata ko. Hirap akong magmaneho ng gabi kaya tama ang ginawa ni daddy nyo na ikuha kayo ng mas batang driver. Ako na lang ang magmamaneho ngayon dahil baka mahirapan si Greg sa pagsundo sa inyo lalo at hindi kanya kilala. Sabi naman ng dalaga. Hindi rin ako sasama sa hindi ko kilalang driver. Bakasan pa ako dalhin yan eh. Biglang namula ang pisngi at tenga ni Greg dahil nainsulto siya sa paratang ng dalaga. Pero pinigilan niya na lang na magsalita. Inisip niya na lang na titiisin niya ang 1 buwan na kamalditahan at panghuhusga ng dalaga dahil pagkatapos naman noon ay magkakaroon na siya ng sariling tricycle. Hindi niya na kailangan mangamuhan sa kahit sino. Pagkarating sa bahay ay agad nagbukas ng gate si Aling Milagring tapos ipinasok na ni Mang Jun ang sasakyan sa loob. Naunang lumabas ang dalaga sa sasakyan. Tapos nagsalita si Mang Jun. Greg, good luck sa bago mong karera. Sana ay magtagal ka ng 1 linggo. Ganito, kapag tumagal ka ng 2 linggo, magpapainom ako. Inom tayo sa bahay. Pero kapag hindi, ikaw ang magpapainom sa akin Iiling-iling naman si Greg at hindi nagsalita. Dahil nakikita niya na ang pasakit na paparating sa kanya sa mga susunod na araw. Nagulat pa siya nang may isang palo sa bintana ang kanyang narinig. Gusto mo ba na ako ang mag-akyat ng bagahe ko? Sorry po ma'am. Sige po, iakyat ko na. Wika niya pa at dali-daling bumaba tsaka nagdiskarga ng bagahe. Iniligay niya lang iyon sa pintuan ng silid ng dalaga at muli nang bumaba. Tsaka siya nagtungo sa kusina. Nakangiti sa kanya si Aling Milagring. Tapos nung malapit na siya roon ay tsaka nagsalita. Ano? Nasampulan ka na ba? Nako tiya, sa airport pa lang, nasinghalan na ako. Pagpasensyahan mo na, 1 buwan lang naman. Tsaka pagkatapos noon ay mabibili mo ng pangarap mong tricycle. Oo nga po tiya. Sige po, itutuloy ko ng paglilinis sa labas ng bakuran. Nako, wag ngayon. Mamayang hapon na lang. Mainit na roon ngayon. Linisin mo na lang iyong sasakyan. Mukhang maalikabok na. Hindi yata na ipa-carwash ni Jun bago ginamit sa pagsundo. Okay po. Sagot naman ni Greg at lumabas na. Kinahaponan pasado 3:00 ay nagsimula na si Greg sa paglilinis sa labas ng compound. Nagtanggal siya ng mga damo at winalis rin iyon agad at inilagay sa sako para ilagay sa tambak ng mga pinapatayuang talahib sa likuran ng mansyon. Nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Sa dinami-rami ng oras, ngayon mo lang ginawa ang pagtatabas ng talahib? Anong ginawa mo nung nakaraang araw? Kumain ng kumain at nagpataba? Hindi mo pa tinrabaho agad yan? Ma'am, kayo po pala. Good afternoon po. Walang maganda sa hapon ko kapag nakakita ako ng tamad na empleyado. Pinapasahod pero walang ginagawa. Ma'am, mawalang galang lang po sa inyo, no? Mali po kayo ng paratang na tamad ako. Paano ko po ito gagawin noong mga nakaraang araw? Ngayong araw lang na ito ang first day ko sa pagtatrabaho sa inyo. Maaga rin po akong pumasok kaninang umaga dahil sinimulan ko na ang paglilinis ng bakurang ito. Pero mas inuna ko ang magkiskis ng lumot sa may garahe dahil pangit tingnan. Baka madulas po kayo. Sagot ni Greg na seryosong nakatingin sa dalaga. Pero inirapan lang siya nito sabay sabing, "Whatever." Tapos pumasok na ng compound ang dalaga. Napailing-iling na lang si Greg sa masamang attitude ng dalaga. Naturingang nag-aral sa international school, edukada at napakaganda, kabaliktaran naman ang pag-uugali dahil walang natirang respeto sa mas mababa sa kanya. Noong sumapit ang 6:00 ng gabi ay handa na si Aling Milagring sa pag-uwi sa kanilang bahay.
Nakaluto na siya ng makakain ng dalaga na panghapunan. Ma'am Angeli, uuwi na po ako. Bukas ako ng umaga papalik rito. Nakahanda na po ako ng kakainin niyo dyan. Kakapitik lang po ng rice cooker. Kaya pwede na po kayong kumain para mainit pa po ang kanin. Yung ulam naman na shrimp with oyster sauce ay nasa lamesa na po. Tinakpan ko lang. Hindi ko na muna inilagay sa rep para hindi agad lumamig. Kumain na lang po kayo kung gusto nyo na. Tumango lang ang magandang dalaga pero walang kahit anong sinabi, kahit ang magpasalamat. Pagkakita ni Greg na papaalis na ang tiyahin, ay agad na rin siyang sumunod papunta sa gate para umuwi. Nang magsalita ang dalaga. Saan ka pupunta? Uwi na po, ma'am. So, pwede na pala ngayon mag-bodyguard. Tapos naroon ka sa bahay nyo at binabantayan mo naman ang bahay nila? Anong bodyguard yun? Work from home? Sino magbabantay sa akin? Napaawang ang bibig ni Greg at hindi inaasahan na gusto ng dalaga na stay in siya. Napatingin naman siya sa kanyang tiyahin tapos nagsalita si Aling Milagring. Oo nga anak, ang usapan namin ni Sir Alfred ay stay in ka rito. Paano yun tiya? Wala akong bihisan rito. Uuwi na lang muna ako para kumuha ng damit na bihisan. Sumabat naman agad ang dalagang si Angeli. Paano kung habang wala ka ay tsaka may nakapasok na akyat bahay at gawan ako ng masama? May magagawa ka ba para protektahan ako habang naroon ka sa bahay niyo at kumukuha ng damit na bihisan? Wala po akong mapagbibihisan, mami. Sagot niya pa. Maraming eksang damit dito si Daddy. Bibigyan na lang kita. Wika ng dalaga. Kahit ayaw sana ni Greg ay wala siyang nagawa. Tumungo na rin si Aling Milagring sa kanya na parang sinasabing wag na ngang umuwi. Anak, isarado mo mabuti itong gate para walang makasalisi. I-on mo na rin ang security warning device sa paligid Opo tiya. Sagot ni Greg at isinara na lang ang gate paglabas ng tiyahin. Pabugnot na naglakad si Greg papunta sa may terrace ng mansyon. Sabi naman ng dalaga, bakit nakaupo ka na dyan? Ako ba ang maghahain sa dining table para makakain tayo? Akala ko ba ma'am, bibigyan niyo ako ng damit na mapagbibihisan. Ayokong pumasok sa bahay niyo ng ganito. Wala pa po akong ligo, baka magreklamo na naman kayo na nangangamoy pawis ang buong bahay niyo. Okay, fine. Wait me here. Ikukuha kita ng damit. Sagot ng dalaga at agad nang pumasok ng bahay. Ilang saglit pa ay bumalik na ang dalaga, may dalang eco bag. Noong silipin ni Greg ang laman sa loob ay may isang t-shirt noon, isang jogging pants at isang bagong brief na halatang bago dahil naka-vacuum seal sa lalagyanan. Sige po ma'am, maliligo lang po ako saglit dun sa maid's quarter. Babalik rin ako agad. Ako na po ang maghahain ng pagkain pagkabalik ko. Hindi na siya sinagot ng dalaga at tinalikuran na agad. Dali-dali na nga naligo si Greg at nagbihis. Pagkabalik niya sa mismong mansyon ay naghahain na siya sa lamesa. Isang plato at isang pair ng kutsarang tinidor, tapos baso at pichel. Naglagay na rin siya ng kanin sa plater at inilapag sa gitsa, tsaka inalis ang takip noong ulam. Bigla namang nagsalita ang dalaga. Ano yan? Share na tayo dyan sa iisang plato? Para lang po to sa inyo ma'am. Mamaya na po ako pagkatapos nyo. Hindi, ayoko. Kumuha ka pa ng plato para sa'yo. Ayokong kumain mag-isa. Hindi ko nalalasahan ng pagkain kapag mag-isa lang akong kumakain. Tumango si Greg at kumuha ng plato at kutsara niya. Tapos nagsimula na nga silang kumain. Ingat na ingat si Greg sa kanyang bawat kilos dahil ayaw niyang masigawan na naman siya ng magandang amo. Hindi pa nga siya nakaka 24 hours sa duty pero makailang beses na siyang nasinghalan at napagalitan ng amo. Matapos makakain ay agad nang nagugas ng pinggan si Greg tsaka tumambay sa may terrace.
Napakatahimik talaga ng lugar na iyon. Tanging tunog ng panggabing insekto lang ang maririnig sa paligid. Hanggang sa maramdaman niyang papalapit ang dalaga sa kanya. Noong tingnan niya iyon ay nakita niyang nakasuot ng roba at may hawak na tuwalya. Greg, gusto kong mag-swimming. Samahan mo ako sa poolside. Yes, ma'am. Sagot niya at agad tumayo. Nauna sa paglalakad ang amo kaya kitang-kita niya ang mapuputing binti nito at napakakinis. At kahit pa nakaroba ay bakat na bakat naman ang kurba ng katawan lalo at napakaliit ng bewang noon. Malapad ang palakang at may gifted na bagay sa harapan. Napasabi na lang si Greg sa isipan niya. Siguro, napakaraming lalaki ang nagpapantasya sa babaeng ito. Pero kung malalaman lang nila kung gaano kabasura ang ugali nito, tsak na magbabago ang pananaw nila tungkol rito. Wait me here. Wika ng dalaga at inalis na ang suot ng roba, sabay nagdive na sa pool. Nakatingin lang si Greg sa dalaga habang pabalik-balik ito sa paglalangoy sa mahabang swimming pool. Ilang saglit pa ay napapansin niyang panay na ang guhit ng maliliit na kidlat sa kalangitan. Pero wala namang tunog na kulog. Pero kahit ganun ay alam ni Greg na siguradong uulan at oras lang ang bibilangin. Ilang saglit pa ay umahon na ang dalaga. Tumayo lang iyon habang nakatingin kay Greg. Si Greg naman ay saglit na tulala dahil malinaw niyang nakikita ang dalaga na nakaharap sa kanya. Nang magsalita iyon sa pataray na boses. Talagang wala kang alam sa pagiging bodyguard, no? Tapos na akong maligo. Dapat sinalubong mo ako ng roba para maisuot ko ng maayos. Hindi yung patulala-tulala ka lang dyan. Natauhan si Greg sa narinig. Akala niya nagpapakit ang dalaga kaya nakaposing sa harapan niya. Iyon pala ay naghihintay na iserve ang roba sa kanya. Noong maisuot na ang roba ay mabilis naglakad ang dalaga papasok ng mansyon habang panay ang salita na nagrereklamo at nilalait si Greg. Pinilit ni Greg na palampasin sa kabilang tenga ang kanyang mga naririnig para hindi siya mapikon. Noong makapasok na ang dalaga sa mansyon ay naglock na si Greg ng mga pintuan at humiga sa kahoy na sofa. Ayaw niyang umupo sa malambot na sofa dahil baka kapag tumikit ang amoy niya roon ay pagalitan na naman siya. Ilang saglit pa ay muling bumaba ang dalaga. Saan ka matutulog, Greg? Dito lang po sa sala, ma'am. Huwag kang tulog mantika, ha? Baka nagsisigaw na ako sa kwarto, hindi mo pa ako naririnig. Doon ka na sa sala sa ikalawang palapag matulog para marinig mo ako kapag tumawag ako sa'yo. Okay po. Kinuha ni Greg yung kumot at comforter na nakita niya sa maid's quarter at dinala sa sala sa second floor. Hindi pa nga nakakatulog si Greg ay nagsimulan ng umulan. Marahas ang pag-ulan na iyon. Iyong tipong maninira ng bubong na sinasabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Hinayaan na lang din iyon ni Greg at natulog na siya. Nagulat na lang siya noong magising ng madaling araw. Nasa tabi niya nakasiksik ang magandang dalaga at nanginginig sa ginaw. Dali-dali siyang tumayo at hinawakan ang noo nito. Tila nagbabaga pala ito sa lagnat. Ma'am Angeline, anong nangyari sa'yo? Greg, yakapin mo ko. Giniginaw ako. Naku ma'am, wag rito. Malamig po rito. Natatarantang binuhat ni Greg ang among dalaga at inilipat sa kama nito sa loob ng kwarto. Aalis na sana siya para maghanap ng gamot sa lagnat. Greg, please wag mo kong iwan. Takot ako sa kulog at kidlat. Wika ng dalaga habang nakahawak sa magkabilang tenga. Pero ma'am, kailangan mong makainom ng gamot. Diyan Greg, sa pouch ko. May paracetamol ako. Wika ng dalaga at itinuro ang gilid ng kanyang traveling bag.
Agad naman iyong binuksan ni Greg at kumuha roon ng gamot. May bottled water naman sa table ng dalaga, kaya iyon na ang kinuha niya at ipinainom. Greg, giniginawa ko. Wika ng dalaga. Hindi alam ni Greg kung ano pa ang gagawin makapal naman ang kumot ng dalaga at naka-off naman ang aircon. Kaya pumasok na lang din siya sa kumot ng dalaga at niyakap ito mula sa likuran. Laking gulat niya noong humarap ito at isinubsob ang muka sa kanyang dibdib habang nakayakap ng mahigpit. Halatang takot nga ang dalaga sa kulog ng kidlat. Sa hindi katagalan ay katulog na lang din si Greg. Kinabukasan noong magising siya ay ganun pa rin ang posisyon nila. Hinawakan niya ang dalaga sa noo at nakapana hindi na iyon mainit. Dahan-dahan na sana siyang uurong para lumabas ng silid nang bumukas ang pinto ng silid. Si Tia Milagring niya iyon. Nanlaki ang mata na nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala na nakayakap sa kanya ang dalaga. Tila may malaking question mark na nakaguhit sa mukha noon. Dahan-dahan kumilos si Greg para umalis sa pagkakayakap sa dalaga. Nang magsalita ang dalaga. Greg, huwag mo akong iwan rito. Sabi naman ni Greg. Ma'am Angeli, umaga na po. 6:30 AM na. Ikukuha lang kita ng makakain para makainom ka na ulit ng gamot. Tapos babalik rin ako rito para bantayan ka. Okay. Mahinang sagot ng dalaga habang nakapikit. Kaya hindi noon alam na nasa loob na rin ng kwarto si Aling Milagring. Muling kinumutan ni Greg ang dalaga at sabay na sila ng kanyang tiyahin na lumabas ng silid. Anong ginagawa mo sa amo natin? Ginalaw mo kaya nilagnat? Nako Tia, grabe ka naman magbintang. Ano palang dapat kong isipin? Binantayan mo lang kaya kayo magkayakap ng paharap sa isa't isa sa loob ng isang kumot. Ganito kasi yan Tia. Naligo yan sa pool kagabi tapos natulog na. Ako naman ay sa sala dito sa second floor natulog. Di ba nga ang lakas ng ulan, may kulog at kidlat pa. Tapos nung magising ako ng 1:00 yata ng madaling araw, ay katabi ko na siya. Nasa likuran ko nakabaluktot at nanginginig. Kaya ayun, binuhat ko na papabalik ng kama niya. Ayaw namang paiwan dahil takot daw sa kidlat at kulog. Kaya ayun, tinabihan ko na rin. Pero pinainom ko muna ng gamot bago kami makatulog. Hindi na siya gaanong mainit ngayon pero painumin pa rin natin ng gamot para hindi mabalikan ng lagnat. Okay, sige. Ipagluluto ko na lang muna siya ng arroz caldo. Yun ang paborito niya Gusto yung may kulay dilaw. Tsaka mo na painumin ulit ng gamot pagkakain. Okay po Tia. Siya nga pala. Ayan ang bag mo. Naglagay na ako ng 3 t-shirt, panloob at pantalon na iyong mapagbibihisan. Mukhang hindi talaga yan magpapaiwan. Galingan mo na lang ang pag-aalaga para hindi ka sungitan palagi. Okay po. Matapos nga maihanda ang pagkain ay bumalik na si Greg sa kwarto ng dilag. Pinakain at pinainom ng gamot. Sa maghapong iyon ay hindi halos lumalabas ng silid si Greg at nakayakap lang sa kanya ang dalaga habang natutulog ito. Makalipas ang 4 na araw ay gumaling na rin naman ang dalaga. Umaga noon, kakatapos lang ni Greg maglinis ng garden at naupo muna siya sa bermuda habang may kaharap na pitchel na may juice. At hawak ang sandwich na inihatid sa kanya ng tiyahin bilang kanyang merienda. Nagulat siya nang biglang tumabi sa kanya ang dalaga. Greg, salamat at sorry na rin saan po? Sa pagsusungit ko sa'yo. At salamat dahil kahit pinakitaan kita ng hindi magandang pag-uugali, ay hindi mo pa rin ako pinabayaan. Saglit na umurong si Greg papalayo sa dalaga dahil natatakot siya na
Baka madikitan ito ng pawis niya sa braso lalo at nakasando lang siya. Oh, bakit ka lumalayo? Mabaho ba ako? Nakaligo na ako ah. Naku, hindi po ganun ma'am. Ako po ang mabaho dahil pawisan ako. Ito naman, yun lang pala. Ngayon pa ba ako mag-iinarte sa pawis mo? Sa 3 araw na may sakit ako. Wala akong ibang naamoy kundi ang amoy ng katawan mo. Lalo at nasa loob tayo ng iisang kumot habang pinagpapawisan tayo pareho. Yun nga po mami, nakakahiya. Kailangan yung tiisin ng amoy ng pawis ko. Nako, wala kang dapat ikahiya. Ako nga ang nakakahiya dahil ako ang nagdedemand na katabi kita palagi. Hindi kasi ako nakakatulog kapag wala akong katabi. Sa abroad kasi ay kasama ko si Mami sa pagtulog. Nakikitabi ako sa kama niya kapag wala si Daddy. Lalo at palagi rin namang wala si Daddy sa bahay namin. Kaya parang nagkakaroon ako ng takot kapag mag-isa lang ako. Salamat ulit ha. Wala po yun ma'am. Maiksing sagot pa ni Greg. Nagulat siya noong damputin ng dalaga ang baso niya na may laman na juice. Kalahati pa naman ang laman noon dahil nainuman niya na. Tapos uminom rin doon ang dalaga. Tila hindi na ito nadidiri sa kanya. Wow! Namiss kong uminom ng malamig ah. Ayaw kasi akong painumin ng malamig ni Aling Milagring dahil uubuhin raw ako at maaring babalikan na lagnat. Painom ah. Tumango lang si Greg at patuloy sa pagnguya ng kanyang kinakain. Noong mga sumunod na araw ay panay na ang pamamasyal nila sa mga malls at ibang lugar. Nanood rin sila ng sine na magkasama pero tila hindi na bodyguard ang trabaho ni Greg. Dahil kapag naglalakad sila ay nakahawak sa braso niya ang dalaga. Magkasalo rin sa kinakain kapag nasa loob ng sinihan. At higit sa lahat, kapag matutulog sa gabi ay magkatabi sila. Pero kahit minsan ay hindi nag-take advantage si Greg sa dalaga dahil alam niyang isa lamang siyang hamak na boy, alalay o bodyguard. Imposibleng magustuhan siya ng dalaga kahit pa sabihing pogi rin naman siya at may magandang pangangatawan. Isang gabi noon, sabi ng dalaga, "Greg, samahan mo ako sa poolside. Maliligo ako." Sigurado kayo ma'am. Baka mabalikan po kayo ng lagnat niyo eh. Ano ka ba? 2 weeks na ang nakakaraan magmula noong nilagnat ako. Kaya hindi na babalik iyon. Besides, wala naman akong balak na magtagal sa paliligo sa pool. 15 minutes lang. Tapos magsusona bath na ako doon sa dry para mawala ang mga lamig ko sa katawan. Tumango na lang si Greg at sumunod sa dalaga noong maglakad patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Habang naliligo ang dalaga ay nakamasid lang si Greg. "Greg, halika, samahan mo ako maligo." Naku ma'am, wag na. Nakakaligo na rin naman ako bago tayo maghapunan. Ikaw bahala, sayang ang pagkakataon. Nung pagkakataon po ma'am, Na makasabay akong maligo. Bakit? Normal na ba sa'yo na maligo ng may kasabay na magandang dilag? Isipin mo na lang kung gaano ka kaswerte noon. Isang international supermodel ang makakasama mo sa pool at walang ibang kasama. Ngumiti lang si Greg, kaya nakaramdam tuloy ng inis si Angeli. Pakiramdam niya ay walang effect ang ganda niya sa binata. Samantalang million ang followers niya sa mga social media account at maraming sikat ang nanliligaw sa kanya. Samantalang itong boy, utusan at bodyguard niya ay tila hindi naboboter sa alindog niya. "Ma'am, umahon ka na po. Mukhang uulan na naman. May maliit na guhit ng kidlat oh. Baka lagnatin ka ulit." Oo, sige. Wika ng dalaga at umahon na sa pool. Sinalubong naman ito ni Greg at agad binalot ng roba. Tapos nagpunta ang dalaga sa sauna room. Tapos pumasok na sa sauna cubicle.
Naroon din si Greg kaya kitang-kita niya ang dalaga habang tuwid na tuwid ang katawan noon na nakahiga sa wooden bench habang ang iyong dalawang maliliit na piraso ng tela lang ang suot. Pilit na lang na ibinabaling ni Greg ang tingin sa ibang direksyon dahil unti-unti na siyang nakakaramdam ng pag-iinit. Ilang saglit pa ay nakita niyang papalabas na ang dalaga sa cubicle. Kaya muli iyong sinalubong ni Greg at binalot ng roba. Tapos pumasok na sa mansyon. Muling naglatag ng comforter si Greg sa sala ng second floor. Ayaw niyang mag-assume na gusto ulit siya ng dalagang patulugin sa kwarto nito. Pero bago pa siya humiga ay lumabas na ng silid ang dalaga. Bakit ka naglalatag dyan? Sinabi ko bang dyan ka matulog? Wala rin naman po kayong sinabi na dyan pa rin ako matutulog sa kwarto mo. Given na yun na dito ka na palagi matutulog, lalo at mukhang walang balak manahimik ang kulog tuwing gabi. Hindi ako makakatulog kapag maulan sa gabi, lalo at may kidlat. Kaya sige, dahil sa slow ka kaya sasabihin ko na ng malinaw. Habang narito ako sa Pilipinas, ay dito ka matutulog sa kwarto ko. Babantayan mo ako ng malapitan. Teka ma'am, alam kong bodyguard mo ako pero di ko pa naman naririnig na may bodyguard na itatabi ng amo sa pagtulog. My goodness, Greg. You are really slow. Or you have someone else. Ano pong sabi niyo, ma'am? Ewan ko sa'yo. Sagot ng dalaga at pumasok na ng silid. Kaya sumunod na lang din si Greg sa loob at tumabi sa kama. Pumasok na rin siya sa loob ng kumot. Nakatalikod sa kanya ang dalaga. Dinig ni Greg ang malalim na pagbuntong hininga ni Angeli. Ilang minuto pa ang lumipas bago iyon nagsalita. Greg, pangit ba ako sa paningin mo? Hindi naman masyado. Biglang napaharap sa kanya ang dalaga at nanlilisik ang mga mata. Ulitin mo nga yung sagot mo? You mean, pangit ako pero hindi masyado? Nataranta naman si Greg at sinabing, ang ibig ko pong sabihin, hindi kayo pangit, maganda kayo. Sigurado ka ba dyan o napipilitan ka lang sa sagot mo? Naku ma'am, hindi po, maganda kayo. Maganda lang? Anong sagot po ba ang gusto niyong marinig ma'am? Maganda ka at gwapo rin? Wala naman yatang ganun ma'am kasi babae ka. Kaya yun lang ang masasabi ko. Tila nanggigigil ang dalaga at napasabunot sa sariling buhok. Okay, sige. Iibahin ko ang tanong. Nagagandahan ka ba sa akin? Opo, maganda ka. Magandang maganda ba ako sa paningin mo? Ayos lang. Maising sagot ni Greg na mas lalo yatang nagpainsulto sa dalaga. Greg, ganito na lang. May kasintahan ka na ba o may crush kang babae? Kasintahan po ay wala. Crush, wala rin yata. Akala ko ba nagagandahan ka sa akin? Bakit hindi mo ako crush? Isipin mo, baka lahat ng parte ng katawan ko ay nasilip mo na dahil katabi mo ako matulog gabi-gabi. Pero parang hindi ka affected. Anong kulang sa akin? Naku ma'am, walang kulang sa'yo. Maganda ka po. Pero kung itatanong niyo sa akin kung bakit hindi kita crush, ang totoo niyan, unang kita ko pa lang sa'yo ay crush na kita. Pero medyo nabura dahil bumawi ka naman sa pagkamaldita. Nilait mo ang buong pagkatao ko. Oo, mahirap po ako pero mabuti akong tao at tapat ako sa aking trabaho. Kung iniisip mo rin po na hindi ako affected sa mga nakikita kong magagandang bagay sa'yo, mali rin po kayo ron. Maganda ka po talaga, totoo yun, at lalaki ako. Wala po yatang lalaki ang hindi mabibighani sa'yo. Pero malinaw na po sa akin ang lahat, na kahit kailan ay hindi niyo ako magugustuhan, lalo at mahirap lang ako. Halos sabihin mo nga na kaya mong bilhin ang buhay ko dahil mayaman kayo. Kaya pinilit ko na lang burahin sa isip ko na nabibighani ako sa'yo. Ayokong haluan ng ibang interesang trabaho ko. Bodyguard, alalay at utusan niyo po ako. Kaya willing akong gawin lahat ng ipag-utos niyo at hindi ako gagawa ng kahit anong hindi niyo ipag-uutos.
Biglang naluha si Angeli, tila sinampal siya ng katotohanan. Ang akala niya na kahit gaano pa kasama ang kanyang ugali, ay kayang pagtakpan ng kanyang pisikal na kagandahan. Pero hindi pala lahat ng tao ay kayang bulagin ang kanyang kagandahan. Isa ng patunay roon si Greg na kahit katabi niyang matulog ay hindi niya nararamdaman na humawak sa mahalagang bahagi ng katawan niya kahit minsan. Yumakap ito sa kanya pero nasa labas ng kumot ang kamay habang nakayakap sa likuran niya. Iyon na ang pinakamalapit na hawak sa kanya ng binata. Tumalikod si Angeli at pinag-isipan lahat ng sinabi ni Greg. Si Greg naman ay kalmado lang na nakatingin sa kisame hanggang sa nakatulog. Narinig na lang ni Angeli na humihilik na ito ng mahina. Kaya naman doon na siya nagsimulang humikbe at tahimik na lumuluha. Narealize niya ang kanyang kamalian. Pasado na 12:00 ng madaling araw ay gising pa siya at nag-iisip. Napagtanto niya na sa lahat ng lalaking nakilala at nakasama niya, ay si Greg lang ang naging tapat at nagsabi sa kanya ng katotohanan at nagpamukha ng kasamaan ng kanyang pag-uugali. Kasabay ng realisasyong iyon ay ang desisyon na si Greg o ang lalaking katulad ni Greg ang kailangan niya. Iyong magtuturo sa kanya ng tama at itatawid ang kanyang mga maling gawi. Gamit ang lakas ng loob at tiwala sa sinabi ng lalaki na crush siya nito, ay humarap siyang muli dito at yumakap sa katawan. Hindi naman iyon alintana ni Greg, tapos nagsalita si Angeli sa tenga ni Greg. Greg? Yes po ma'am. Mabilis nagising ang binata at nakasagot. Greg, kung magbabago ba ako at mangangakong magiging mabuting tao, ay magugustuhan mo na ba ako? Yung totoong gusto Oo naman po ma'am. Aaminin ko po na gusto ko syempre sa babayang magandang itsura, kagaya mo. Pero mas gusto ko sa babayang may mabuting puso at mabuti sa kapwa. Kapag ganun ang ugali ng babaeng makikilala ko ay mamahalin ko siya ng buong buhay ko at hindi ko pakakawalan pa. E di sige, pangako, magbabago na ako. So okay na ba tayo Greg? Opo ma'am. Mahinang sagot ni Greg na mukhang pabalik na sa malalim na pagtulog nang biglang tawirin ni Angeli ang pagitan ng kanilang mga labi at sinimulan ang bagay na gusto niyang gawin sa binata. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti rin siyang bumaba at pinasaya ang bagay na iyon kay Greg. Kaya sa isang iglap ay nawala na rin ang antok nito at nabuhay na rin ang mga natutulog na selula ng katawan. Nakapikit na lang si Greg sa ulo ng dilag habang abala ito sa ginagawa sa ibaba. Hanggang sa maihatid siya nito sa dulo. Matapos noon ay gumanti naman si Greg at ipinaranas rin sa dalaga ang makarating. Sa kabila ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat, pinagsasaluhan ng dalawa ang namumuong init sa loob ng silid. Magmula sa gabing iyon ay halos araw-araw na nilang ginagawa ang bagay na parehong nakakapagpasaya sa kanila. Hindi lang sa gabi, kundi pati ang pagising sa umaga, sa tanghali, sa hapon at bago matulog sa gabi. Noong matapos ang isang buwan na bakasyon ng dilag ay muli na iyong bumalik sa abroad. Pero nangakong babalik rin ito pagkalipas ng 1 taon at sa Pilipinas na maninirahan. Nagpaalam na rin sila sa mga magulang na dalaga na magsasama pagka-uwi noon. At sa kabutihang palad, walang naging problema sa mga magulang ni Angeli sa bagay na iyon. Dahil hindi naman sila tumitingin sa financial na katayuan ng isang lalaki. Ang gusto nila ay mamahalin ng tapat ang kanilang anak at hindi sasaktan. Higit sa lahat,
nakita nila ang malaking ipinagbago ng ugali ng dalaga. Naging makatao na ito at mapagkumbaba, hindi na rin nila naririnig na may taong sinisigawan ito. Kaya alam nilang maganda ang epekto ng lalaking si Greg sa pag-uugali ng kanilang bunsong anak. Wakas. Ayun my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ni na Greg at Angeli. Sana'y inyong nagustuhan ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. At bago matapos ang videong ito, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang kwentong mga i-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o konting mensahe para sa akin, para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Salamat my loves ha! See you in the next story. Bye bye and take care!